baba ng mga mali-malitang pera mula sa unit ni dating congressman ay mayroon pong post-it po na nakalagay sa mismong maleta. Ilang beses naman kayong nagdadala ng maleta, kanino at kung saan? Mula po nung umupo na ako si dating congressman ay nagdi-deliver po kami almost 3 times a week, mayroon 4 times a week na nagdi-deliver po kami sa mga iba't ibang opisyalis ng ating bansa, ay ng ating pamahalaan. Ilang taon naman ninyong ginagawa ang pagdi-deliver na ito? Mula po nung umupo na ako si dating congressman Saldico, Your Honor. Anong taon yung dati siyang chairman ng APRO? Mula po nung 2022, Your Honor. Hanggang 2025? Yes po, Your Honor. 3 beses, isang linggo, ilang maleta naman bawat delivery? Hindi po bababa sa 20 maleta po, Your Honor, ang Bawat na-deliver. delivery? Yes po, Your Honor. So bawat delivery, 20 maleta, maliit, medium, at saka yung large. Halo-halo na, ganun ba? Opo, Your Honor. 3 beses, isang linggo, ilang maleta yun? Means po, sir, umabot po ng 60 to 70, Your Honor. Mabuti ka pa, marunong ka sa arithmetic eh. Yung mga kasama namin dito, yung majority, hindi nila alam kung anong bilang eh. Alam nila 12. Ang alam nila, 12. 24 kami. Ang sabi nilang majority, 12. So, salamat sa iyo. Sino pang gusto para lang Mr. makonfirm Chairman, natin? before that, sabi mo nagdi-deliver ka sa mga opisyal. Sino yung mga opisyal na yun? Magpangalan ka ng ilan o lahat ng naalala mo? Ang naalala ko, sir, si dating Speaker Martin Romualdez po. Meron po kaming video at saka mga pictures, Your Honor. Bukod kay dating speaker, sino pa? Na yung personal mo alam yung mga kasama mo, ikaw mismo. Saka kay, yung dinala po sa Ilocos. Kami po yung nagdadon sa Delta Gate hangar sa Pasay. Yung 5 maleta po na dinala doon sa Ilocos. Dinala ni Sergeant Tobe at saka ni Boss Saldi. Ikinarga po namin sa Lexus na bulletproof, plate number NFX 8886. At saka binakapan po namin ng Hilux na bulletproof din, black na Hilux, plate number Eco Papaxrat 7121. Para kanino naman yung dinala ninyo? Ang narinig ko po nun, sir, para kay President Marcos. Narinig mo lang. Baka naman hindi totoo yung... Kasi nandun ka ba nung i-deliver? Kami po kasi yung nagla doon sa Delta Gate, sir, at si Sergeant Tobe ang kasama ni Boss Saldi na pumunta sa Ilocos. Kasama nyo si Congressman Saldico nung mag-deliver kayo? Kami po yung nagdala sa Delta Gate, then si Sergeant Tobe at saka ni Boldy ang nagdala po doon sa Ilocos. Mr. Chair, saan sa Ilocos? Your Honor, ako po si Belnard Tube. Sa Kayo Paway po, yung Your magkasama, Honor. yung dalawa kayo, pumuntang Ilocos? Yung Yes po. mga retrato pa ng eroplano? Yung nag-receive lang po kung sino po doon sa Paway po nag-receive po. Alam niyo yung address o yung bahay, kahit barangay lamang?
Your Honor, hindi po kasi gabi po kami dumating ni Kong Saldi dun sa area po. Pero kasama ko si Kong Saldi. Alam niyo po kung ano po yung exact address nun. Anong itsura? Naka-U, ma'am, nakatabi po ng lake, yung lugar po. Tabi ng lake o tabi ng dagat? Kasi gabi po, either dagat or lake yun, ma'am. Basta tabing tubig, Yes po. baybayin. Yes po. Tapos saan kayo? Doon ma'am sa literal na bahay ma'am kasi nakikita ko po yung mga picture nung ni dating president na si Marcos din po. May picture din po sila ng family din po. Then yung room po, may mga, yung telepono po kasi may mga pangalan po ng mga anak niya at saka ni... So nakapasok pala kayo? Yes po. I see. Nakita ba ninyo yung kamag-anak nila o pamilya ng mga opisyal? Yung time na dumating po kami, Your Honor, is sila lang po. Nauna po si Kong Sandro, then nanik po si President, then si First Lady po yung dumating. Dinner po sila ni Kong Sandy. Ano pa rin kayo? Yes po. Kinugahan na po kami bumalik to Maynila po. Kailan kayo nagpa-picture? Nakita ko may mga retrato pa kayo eh. Your Honor, natandaan ko 2022 pero di ko matandaan yung... Pero that was the same visit nung nagtid kayo ng yes maleta. po, yes, Your Honor. Thank you po. May mga kopya ba attached? I haven't had the time to look at this, Attorney Baligo. Do you have copies here? Because I've seen them before, but I'm not certain that they've been submitted officially to the committee and to the chairman. Yung picture po ni Sergeant Tube nakasama si Congressman Sandro, and may picture po pero hindi ko sinama dyan. Meron din po siyang picture nakasama si BBM. Pero hindi ko rin po sinama sa affidavit. Kailan ninyo isasubmit yung mga larawan, mga pictures o video kaya na lalong magpapatibay nung inyong sinasabi sa umagang ito? Pagkatapos po nito, Your Honor, ay iipunin namin sa isang USB. Nag-umpisa na kami mula nung natanggap namin ang imbitasyon ninyo. Pero marami po talaga ang iba't ibang sources. Itinago rin po kasi nila yung kanilang telepono. Dahil, alam niyo po, Sino po ang nagtago? nung una po kasi, nung lumabas si Sergeant Gutesa, lahat sila ay pinatawag, no? Siguro sila ang magkwento mamaya. Pinatawag sila at right there and then, kinuha po yung kanilang telepono. Hindi, gusto ko sila nang magkwento. Sila Sino po, ang pwedeng magkwento doon sa bahagi na yun na sinasabi ni Atty. Baligod? Yung tungkol sa telepono, sino kumuha ng telepono? Your Honor, magandang Pangalan umaga. po, pangalan. Ako pala si Bini is voluntary. Your Honor, kasi nung pumutok yung flood control po, 2024, nakapasalita na po dito si Master Sergeant Orly Gutisa. Ngayon, maraming nililigaw sa amin. Ano po? Ano po? Nililigawan po kami na hindi na po kami magsalita para manahimik na lang po. Una dyan, napatawag kami sa Sino po Rapos. ang lumiligaw sa inyo? Si dating Chief of Staff, Nick Torre po. General Torre po. General Nick Torre. Yes po, Your Honor. Anong klaseng panliligaw naman ang ginawa sa iyo? Siyempre, yung nanliligaw, kumbaga sa bayang nililigawan, kung ano-ano ang ino-offer, kung minsan may bulaklak, may tsokolate, pinakikita ang kagandahang loob, lalaki, para lang maibig mo. Ang klaseng panliligaw ang ginawa niya. Una, Your Honor, kinausap kami na pirma ng affidavit na walang bisa namin yung mga sinasabi ni Orly Gutisa po. Ibig sabihin, pinagagawa kayo ng affidavit na huwag niyong patotohanan. Opo, Your Honor. Yung mga pinagsasabi Opo, Your na Honor. nauna ni Sergeant Gutesa. Opo, Your Honor. Pumayag ba kayo? Katunayan nga, Your Honor, matagal kami nagdebating laway. Simula alas 4 hanggang alas 7. Kaso lang yung apat na kasama ko, napilitan na silang pumirma. Gawa nung naipit na po, baka kami ay mapahamak po sa kanila. Mapahamak pong sarili namin po. Sa mga tweet, hindi siya naliligaw, nananakot siya. Yung naliligaw,
Malumanay. Magandang approach. Pero natakot ang mga ibang kasama mo. Nakapirma doon sa kanyang nakapirma, kagustuhan. Huwag patotohanan yung sinasabing nauna ni Sergeant Gutesa. Yes, Your Honor. Bali, 5 kami po yung pumirma. Ako yung pinakahuling pumirma. Pero ngayon sinasabi mo na napapirma ka lang dahil pilitan ka lang. Yes, Your Honor. Pagkatapos nun, ano naman ang pabuya na binigay sa iyo kung meron? Binigyan kami ng 50,000, Your Honor, para sa disturbance namin. Your Pakiulit Honor. nga po, magkano po? 50,000, Your Honor. Yen, Pesos nyo. pesos. Opo. Sino nagbigay? Si Annalisa Gaspar po. Yung staff niyan po. O ano naman ang, bakit niya lang kayo binigyan? Kayong lahat binigyan ng 50,000 pesos Your Honor. para manahimik Opo, Your at Honor. huwag patibayan ang pinagsasabi ni Sergeant Tesa. Opo, Your Honor. At saka sa mga sunod na araw, Your Honor, pinatawag naman po uli kami na yung lahat ng cellphone po namin ibibigay po sa kanila. Sa ano dahilan? Papalitan po ng mga bago iPhone po. Ano bang klase yung mga cellphone nyo? Nokia? iPhone 16. Alam niyo yung dahilan kung ba't nila gagawin yun? Kasi nandun yung mga picture namin, Your Honor, na nakasave sa cellphone po namin. O ganun pa lang nangyari, paano kayo nagkaroon pa ng mga litrato Your na Honor, nasama dito sa inyong pinagsamang salaysay? meron po kaming nakasave sa iCloud po namin. O, nautakan mo rin siya, di ba? Yes, Your Honor. Kahit babasagin po yung cellphone ko, pwede ko po i-restore sa isang cellphone po. Pinapunayan pa ba ninyo yung sinasabi niya sa... Kayo po, Your Honor, pangalan po. Rosbert Topan, idagdag ko lang po. Ito po yung cellphone na bigay sa amin. Anong, pakisabi mo kung anong klase ng cellphone para ma-record. iPhone 16e, 128GB. Magkano yan sa ngayon? Hindi ko... Mga 30 plus siguro, Your Honor. Ano? 30 plus. Hindi sila marunong, 30,000. hindi sila marunong manligaw? Tapos, yes, Mr. President. Chairman, one question. Sir, brand new nung binigay sa inyo. yes, Your Honor. Yeah. May I ask the staff maya, yung ano tawag doon, IME, may number yan eh. Pag, oo. Kung, try lang natin i-trace saka kung saan nila binili at paano it's our duty here na sundin lahat ng ebidensya. So we'll try to do a forensic din. Kahit namin hindi lahat or kung sino hawak yung bago. Tulungan nyo na lang kami kung alam nyo yung nasabi ko. Sige po. Thank you, sir. Dagdag ko lang po, Your Honor. Gusto nilang makuha yung dati kong cellphone kasi marami po akong nakasave doon na twice. Ibang cellphone po yung binigay ko. Kaya na-save ko po yung mga picture. Sabi nga nila, Mr. President, nagtatalit-talinuhan ng matching, nauutakan din. Tama? Punta tayo ulit doon sa mga mali-malita na binibigay ninyo. Dinadala mo... Kanino ba galing yung meta na dinadala nyo sa bahay at mga lugar na pag-aari ni former Speaker Martin Romualdez na pinsang buo ni Senator Amy Marcos? Your Honor, yung mali-malita po na binibigay po kay Kong Sadi galing po sa ibang contractor po na nauna po na naimbestigahan na po dito. Na-establish na natin kung ilang beses sa loob ng isang linggo kayo nagdi-deliver at kung ano ang average na bilang ng maleta at yung nilalman ng mga maleta na yon. Na isa araw nga ay hindi makapaniwala yung isa sa amin na para bang physically hindi po pwede na makapag-deliver kayo na nung kalaking halaga at parang gumawa pa sa parang time motion study. Imposible ito. Kaya ayaw niya kayong ipatawag dahil hindi siya makapaniwala na yung ganong kalaking pera ay pwede niyong i-deliver. Naniniwala ba kayo tagang na-i-deliver ninyo na buong buo yung mga sinasabi niyo na nakasulat dito sa inyong pinagsamang salaysay?
Ano-anong lugar? Ano-anong addresses? Isa lang ba ang bahay na pinagdalhan sa bahay ni Martin Romualdez o may iba pang mga lugar kagaya ng binabanggit nyo rito? Kailangang ma-record po natin ito. Bagamat ito pong binigay na copy ngayon ay magiging parte na po ng record ng Blue Ribbon Committee. Your Honor, yung sa kay dating Speaker Martin Romualdez po, nag-umpisa nung po si Kong Saldi ko sa Chairman Appropriation, simula September hanggang natapos yung termino niya po, slice ko na lang. Simula September 2022 sa 14 na retreat po kami nagde-deliver hanggang 22 to 23 December po. Ano pong address? 42 McKinley, McKinley. Pagkaraan ng panahon na yan, saan naman kayo deliver? 2024 po hanggang natapos yung termino ni Boss. Nasa 14 Nara Street na po, South Forbes. Sa Katwid, 42 McKinley at saka 40 Nara Street. Yes, Your Honor. Pinagdalhan ninyo ng mga malimleta. Your Honor, doon na po yung pinaka-last na delivery ng bahay po. Pagdating nyo sa mga lugar na yon, kilala ninyo kung sino yung tumatanggap. Hindi naman siguro basta nyo na lang nilagay sa kanyang pagbukas ng pinto, binalibog nyo lang, umalis na kayo. Meron tumanggap sigurado, tama? Yes, Your Honor. Doon sa 42 po, si Mayor Duma niya po, si Ma'am Jocelyn po. Tsaka yung iba yung mga katiwala niya po. Hindi po namin kilala. Kasi matagal kayong nag-deliver, kaya pati mukha niya nakilala ninyo. Yes, Your Honor. Meron pa kayong binabanggit na Mang Edwin. Hindi ko hindi ko po familiar yung pangalan niya, pero sa itsura, kilala ko po. Mr. Chair, mabalik lang dun sa delivery sa Ilocos. Sabi niyo 2022 at balita meron kayong mga retrato. Kung dala ninyo, baka naman pwede ipakita ngayon ang mga photo at video kahit hindi pa sinumpa ang salaysay. Your Meron ba, Honor, Attorney? yung picture lang po namin ni Kong Sandro yung kasi ayaw pa picturean ni Kong Sal yung maleta po. Pero may kita akong mga picture, kung pwedeng ilabas na rin ngayon para mapatunayan. Maraming nakikinig at mga Ilocanong abalang-abala. Bago yun, habang naghahanap si Attorney Baligod, I'll take advantage of the presence of the lawyer of Mr. Salico, Attorney Rondain. Dahil nababanggit naman ang pangalan ng kliyente mo, pwede ko bang malaman mula sa iyo, Attorney, kung... Mr. Chairman, can we administer the oath? Yeah. Just raise your right hand. Swear or affirm to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this proceeding? Yes, sir. For the record, Mr. President, he has taken his oath. Thank you, Mr. President. Attorney Rondayen, pwede ba nang malaman mula sa iyo kung sa ngayon ay nakapag-execute na ng apostilled sworn statement si former Congressman Saldico? Bago ko sagutin niya, Senador, i-klaro ko lang for the record, no? Okay. Nandito kung hindi para kay Saldico, kasi dahil nakatanggap po ako ng mga email noong isang araw na addressed to 7 individuals. For the record, Mark Tiksay, John Paul Estrada, Joshua Cano, John Kirby Padilla, Roland Supat, Attorney Sam Buenviale, Stroke, Sam Buenviaje, and Arnel Gangob. Natanggap ho ito sa office ko, care of sa akin, pero hindi ko ho kala ito mga to, hindi ko ho mga kliyente ito mga to. Pero nakareceive rin ako ng similar subpoena in the past. Nagsumulat na rin ako sa Blue Ribbon na sinasabi ko, hindi ko ho kliyente to. Pero apparently my name is still on the record, so I thought na mabuti na magkita na ako dito. Mula sa laysay ng mga inimbita nating mga ex-soldiers,
palaging ito yung nababanggit nila, mga personal executive assistants ni former Congressman Saldico. Kaya minabuti namin na ipatawag din sila. Siguro dahil for purposes of invitation, kinakailangan yung address. Kaya nai-email siguro. Siguro ho, naririnig ko na ang pangalan ng Mark Tiksay at sa John Paul Estrada, pero hindi ko ho sila kilala personally. Sa kanilang mga salaysay kasi paulit-ulit na itong dalawang ito ang unang-una ay nagbibilang ng pera para ilay sa maleta. Sila yung sila yung pinagkakatiwalaan ni former Congressman Saldico para sa mga deliveries. Kaya po sila nababanggit. Pero ang tanong ko, dahil sa kayo po talaga ang official na designated na counsel ni former Congressman Saldico. Yes, sir. To the extent that... So, baka naman pwede niyong masagot kung siya kapaggawa na ng isang apostille sworn statement. Kasi po, ang Bribon po ay interesado sa kanyang formal na sasabihin dito sa harap ng komite. Sapagkat alam po natin at lahat po ng sambayan na Pilipino nakapanood sa kanyang mga video installments ay napakarami pong paglalahad ang ginawa ng inyong kliyente na ayaw pong bigyan ng importansya ng nakaraang liderato. Sa kadilanan na ito raw pong mga pinagsasabi niya ay hindi naman reduced in writing at hindi naman pinasumpaan o hindi siya nakapanpa sa isang embahada o konsulada ng ating bansa kung saan siya naroon sa Europa. Minsan po ay nasabi ko sa kanila na kung inyong mamarapatin ay paal po sa inyo na tayo po ay nakapirma sa isang treaty na ginawa rin sa The Hague. Ito po yung Apostille Convention na sa ngayon ay nirecognize at ginagamit na rin po sa mga tuntunin ng ating Korte Suprema. Ang ibig sabihin po nito, kapag si Ginoong Saldico ay humarap sa isang may kakayahang abogadong magnotaryo ng kanyang salaysay at yun ay certify na inapostil, yun po ay parang parang sinumpaan na rin niya sa harap ng ating Philippine Consulate o embahada ng ating bansa. At sa ganon, tatanggapin po namin yun kahit by Zoom pwede siyang para sa ganon mapatibayan po natin lahat yung kanyang mga naunang pahayag sa kanyang mga video messages. Nasabihan ko na rin ho siya dyan nung request ako the first time. Sinabihan ko na rin siya, sinabi niya na at that time, a few months ago, hindi daw niya parayodad yan. But sasabihin, papaabutin ko ho ulit yung... So sa ngayon po ay wala pa. Wala ho akong alam na meron siyang sworn statement. At maaari po bang mag-request ang komite sa pamamagitan ninyo na kung siya po ay makapag-execute ng isang apostille na sworn statement, yun po tatanggapin namin sapagkat no less than the Supreme Court already incorporated the Apostille Convention into the rules. I will relay it. Then. Salamat po, Attorney. Thank you. So, Attorney Baligod, I'm sorry, Mr. Chairman. May I be excused now since I have nothing to contribute? sige Sir po. Chairman, may I... Baka may natanong pa. Yes. No, sundan ko lang yung request. No? Yes, sir. Of course, the number one request is kahit by Zoom kasi iba yung nakro-cross-examine or nakakapag-clarificatory Yes, question. Number two, yung apostille. But in the worst case, halimbawa, hindi siya makapagharap sa consulate natin na dahil delikado yung ano niya, basta ma-verify lang namin na galing sa kanya. Because partong isang malaking puzzle. At sa isang malaking puzzle, kahit pinakamaliit na pyesa, pag nawala, hindi mo mabubuo. And it will be unfair to the Filipino people kung bubuo natin ng konti yung puzzle tapos ituturo natin. Diba? For example, kay Senator Jinggoy right now, di ba? It's unfair na siya ang nasa kulungan tapos malalaman natin lahat pala itong nangyayari. So, Attorney, I know we're both lawyers, so we're officers of the court, so we'll do our best here. Please do your best then and insert your truth. I will, Thank you. Senator. Thank I you, promise. Mr. Chairman.
Request granted. Salamat Thank you, sa inyo, thank Attorney. you. Thank you, Senators. Thank you, Your Honor. Attorney Baligod, dito sa sinumpaang pinagsama-samang salaysay, ang ating mga 18 ex-soldiers ay nagbanggit ng mga ilang mga katauhan na sa inyong pagsasalaysay, nakita ninyo, nakasama ninyo, nadalhan pa ng ibang mga maleta. Ang binabanggit ko pong episode na ito ay yung may kinalaman sa pagpunta rito ng binabanggit niyo ng mga ahente ng International Criminal Court or ICC. Sino po sa inyo ngayon na nakaharap sa amin ang merong personal na nalalaman tungkol doon sa pangyayayon na may kinalaman sa pagpunta ng ICC sa ating bansa? Pwedeng itaas po yung mga kamay. So, kung sino po yung unang gustong magsalita tungkol sa usaping ito ay malaya po ako magpag-umpisa. Banggitin lamang ninyo yung pangalan. Your Honor, ako po ulit si Rosebert Topa. December po 2023, unang dumating po ang unang pagkakaalam po ni is bisita po ni Boss Elizalde ko. Sino po? Ang pagkakaalam po namin, sabi po ni Mark Tiksay po namin, may bisita pong paparating si Boss na mga foreigner. Which later on po nalaman namin na mga investigator po ng ICC. Paano po ninyo nalaman na sila ay mga investigador na galing sa ICC? Your Honor, nakita po namin sa TV po, yung si Chantal Iñals nag-appear po doon sa TV po. Then siya po yung napicturean ko na ini-escorta po namin dito po. Sino po nagbigay sa inyo ng tungkulin na asistihan ninyo yung mga ICC investigators? Paano po nagsimula ang inyong paglilingkod sa kanila? December 23 po, Your Honor, dumating po sila dito. Bumuo po ng team foreigner duty detail po ang team leader namin. Yun po. Then sinundo namin sa airport po, then dala namin sa Setadines, Makati, yung unang accommodation po nila. Paano po ang coordination ninyo? Kailangan ikwento po ninyo, paano ninyo susundo, sino ang nagbibigay sa inyo ng utos, paano saan nyo sila dadalhin, saang lugar po nyo dinadala. Kung ano po yung nakasulat dito, banggitin po ninyo for the record. All the time naman po, kasama namin si Mark Tiksay po. Siya po ang assistant po ng mga foreigner po. Then, yung team leader namin po, ang sinasabihan niya kung mga lakad, then kami po ang nagpo-provide ng security po sa kanila. Sino po pong mga katauhan ang involved dito sa pagdating ng tinatawag ninyo ICC operations? Ang unang nalala ko po na na-meet po nila ay si Senator Trillanes po sa Dusit Tani. Ang una po nilang na-meet na tao po dito pagdating nila Sino po yung sila? yung ICC po, yung mga foreigner. Nung mag-meeting si dating Senador Trillanes, kamiting niya yung mga operator ng ICC, nakita niyo po sila? Yes, Your Honor, kasi nung paghatid namin doon sa closed door meeting po kasi yun sa Dusitani, si Senator Trillanes po yung sumubong sa mga foreigner. Sir President, if we can get the date later on and then request from that hotel their CCTV footages. So, as Senator Lacson always says, dapat sundan yung ebidensya. So, hindi ko na ulit-ulitin kasi baka makapaghanda yung iba eh. But take note lang ng staff natin, may binanggit silang delay at kaya nating sundan sa ebidensya, that will either prove or disprove yung sinasabi ng ating mga resource persons. Thank you, Mr. Chair.
Salamat po. Meron kayong binabanggit sa parte ng inyong sworn statement na meron pang kinalaman hindi lamang si dating Senador Trillanes, kasama pa rin si dating Congressman Saldico at si dating Speaker